tumigil ka, huwag mag-scroll. May isang salitang kailangan mong marinig ngayon, pinili. Hindi ito aksidente. Ang pagkakatagpo mo sa mensaheng ito ay isang appointment na itinakda ng langit. May isang sakit sa iyong puso, isang kirot na dulot ng isang taong malapit sa iyo. At ang Diyos mismo ang nagsasabing, nakita ko iyon. Ang bigat na nararamdaman mo sa iyong dibdib tuwing umaga ay hindi lamang pagod. Ito ay isang espiritual na pasanin na kailangan ng alisin. Ang sakit na iyan ay may pisikal na anyo, hindi ba? Iyon ang bigat sa iyong tiyan bago mo pa man buksan ang isang text message mula sa kanila. Iyon ang biglaang panlalamig sa silid kapag pumasok sila. Iyon ang pakiramdam na ang isang kamay na dati umaalalay sa iyong balikat ay tila nagiging isang kamay na humahawak sa iyo pababa, kumokontrol sa iyo nang hindi mo namamalayan. Ang iyong katawan ay nakakaalam na may mali bago pa man aminin ng iyong isipan. Dahil sa sakit na iyan, ang mga desisyon na dati madali ay naging napakabigat. Nag-aalinlangan ka sa iyong sariling paghuhusga. Ang mga pangarap na dati malinaw mong nakikita ay biglang lumabo, na tila natabunan ng isang ulap ng pagdududa na hindi naman sa iyo nanggaling. Naglalakad ka na tila may nakatapak sa iyong paa. Pinipigilan kang sumulong sa bilis na itinakda ng Diyos para sa iyo. Ang pagkalitong iyan ay isang sandata na ginagamit laban sa iyo at ang lason ay hindi nananatili sa iyo lamang. Kumakalat ito sa iyong tahanan. Ang iyong pasensya sa iyong mga mahal sa buhay ay numinipis. Ang kagalakan na dati madali mong nahahanap sa maliliit na bagay ay tila mailap. Ang pagtataksil na ito ay hindi lamang nagnanakaw ng iyong kapayapaan. Ninanakaw nito ang kapayapaan ng iyong sambahayan na ginagawang isang larangan ng digmaan ng lugar na dapat sanay iyong kanlungan. Ang iyong pamilya ay nakakaramdam ng anino kahit hindi nila alam ang pangalan nito. Ngunit manatili ka sa akin dahil ang lahat ng iyan ay magbabago ngayon. Matututunan mong kilalanin ang mga espiritual na senyales ng pagtataksil bago pa man ito tuluyang sumabog. Matututunan mong ihiwalay ang iyong emosyon sa banal na paghuhusga na magbibigay daan sa iyong kumilos ng may karunungan, hindi galit. Matututunan mong bumuo ng isang espiritual na pader sa paligid ng iyong puso at ministeryo gamit ang mga partikular na panalangin. Mauunawaan mo kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga ahas sa iyong hardin upang subukan ang iyong pagtitiwala sa Kanya, hindi sa mga tao. At higit sa lahat, matututunan mong palayain ang nagkasala nang hindi dinadala ang kanilang lason na naghahanda sa iyo para sa susunod na antas ng iyong tawag. Naramdaman mo na ba na ang pagtataksil ay hindi lang dumadating bilang simpleng chismis, kundi bilang isang espiritual na atake laban sa iyong kapayapaan, na tila may isang puwersang nagtatrabaho sa likod ng mga ngiti upang sirain ang iyong reputasyon? At paano kung ang paulit-ulit na sakit na ito ay isang senyales na mayroon kang taglay na hindi pa mo nauunawaan, isang bagay na kinikilala ng mundo ng espiritu bilang isang banta? Habang tinatrato ito ng iba bilang malas o drama, iilan lang ang nakakaalam na ang mga ganitong laban ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito kapag naglagay ng marka ang Diyos sa buhay ng isang tao. Pero paano kung ang dahilan ng lahat ng sakit na iyong dinanas ay nasa mga bagay na hindi mo pa natututunang gawin? Ngayon, isipin mong mabuti. Paano kung lahat ng pinagdaanan mo hanggang ngayon ay sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong puso? Bakit ang mga pinakamalapit sa akin ang nagiging instrumento ng pinakamatinding sakit? Sa paghahanap ko ng sagot sa tanong na iyan para sa mga pinili na nasa ilalim ng aking pangangalaga, ibinunyag sa akin ng Espiritu ang isang kasangkapan, isang aklat na tinatawag na iyong sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Hindi ito basta binabasa. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pag-unawa, isang kasangkapan para sa mga nais matutong kilalanin ang maskara ng pagkakaibigan, palakasin ang kanilang espiritual na pandinig, at matutunan ang mga tiyak na panalangin upang takpan ang kanilang isipan, tahanan mga landas, at layunin laban sa mga inggit na naglalayong pahinain ang sinimula ng Diyos sa kanila.
Maraming pinili dito ang nakaramdam na kailangan nila ng espiritual na proteksyon. Ngunit hindi pa rin sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ito ngayon. Available ito sa unang nakapaskil na komento. Ngunit mag-ingat, ang tanging problema ay kakaunti na lang ang natitirang kopya ng digital na aklat na ito. Inihahayag nito ang mga panalangin at direksyon na binabaliwala ng marami, ngunit maaaring magbago sa paraan ng iyong pagharap sa mga peking pagkakaibigan, sa mga hindi maipaliwanag na kabigatan sa iyong espiritu, at sa mga tahimik na pag-uusig. Huwag hintayin na tuluyan ng masira ang iyong tiwala bago maghanap ng proteksyon. Mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang pagtataksil ng tao ang mas makapangyarihan kaysa sa kalasag na kayang itayo ng Diyos sa paligid mo. Kung isa ka sa mga unang mag-download, bumalik ka dito at isulat, Amen. Ito ang magiging iyong gawa ng pananampalataya at ngayon din maaring ipakita sa iyo ng Diyos ang tunay na dahilan kung bakit gumagalaw ang anino ng pagtataksil laban sa iyong buhay. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang banal na tolda, isang lugar ng kanlungan na itinayo mo ng may tiwala at pananampalataya. Ang bawat poste ay isang relasyon, bawat tali ay isang pangako. Ngunit may isang anay na kumakain sa isa sa mga poste mula sa loob. Hindi mo ito nakikita, ngunit nararamdaman mo ang unti-unting paghina ng buong istruktura. Ang Diyos ay maglalagay ng ilaw sa poste na iyon ngayon. Ang sakit na nararamdaman mo ay ang pag-alog ng Diyos sa istruktura upang mahulog ang anay bago pa man dumating ang bagyo. Kung ang salitang ito ay nagsimula ng tumagos sa iyong puso, kung naramdaman mo na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa like button. Hindi ito para sa akin kundi isang senyales sa langit na tinatanggap mo ang paghahayag na ito at isang paraan upang matulungan ang algoritmong ito na dalhin ang salitang ito sa iba pang pinili na dumaranas ng parehong sakit sa katahimikan. At tungkol sa bigat na iyon sa iyong tiyan kapag nakikita mo ang pangalan niya sa iyong telepono, tungkol sa mukha na iyon na biglang nagbabago sa gitna ng pag-uusap, at sa kamay na iyon sa iyong balikat na hindi na suporta ang dala kundi bigat. May isang selyo ng 40 minuto sa loob ng aklat na iyon na akmang-akma para sa bisperas ng iyong pag-angat. Sa mismong sandali kung kailan dumarating ang pag-atake upang pigilan ka. Itago mo iyan sa kaibuturan ng iyong isipan. At bukod sa aming digital na aklat ng mga panalangin, pinili, mayroon ka ritong isa pang paraan para palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon. At para maabot nito ang mas marami pang pinili na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ng kahit isang sentimo para sa bawat salitang inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel, bilang paraan para makapagbalik ka ng kaunti sa kung ano ang natatanggap mo dito. Pinapanatili rin naming bukas ang isang link para sa kusang loob na donasyon sa ilalim mismo ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na kasiya sa iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, iyan ang nagpapanatiling nakatayo sa aming channel. Iyan ang dahilan kung bakit ang susunod na mensahe ay nakakarating sa ibang taong nangangailangan, eksakto kung paano mo ito kinailangan. Hihintayin kita roon, pinili. At kung kailangan mong umalis bago matapos ang video na ito, ang kalasag na iyon ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento dito sa ibaba. Ngunit hinihiling ko na manatili ka hanggang sa dulo dahil kung wala ang kontekstong darating ngayon, ang selyo ay hindi gagana ng may parehong lakas sa iyong layunin. Dahil hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay, humayo ka ngayon sa isang tahimik na lugar sa iyong bahay. Kung maaari, i-pause mo muna ang lahat ng ingay sa paligid. Huminga ka ng malalim. Hinihiling ko ito dahil ang susunod na sasabihin ko ay hindi para sa isipan lamang. Ito ay para sa iyong espiritu. Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng 4 na kumpirmasyon, 4 na senyales na napakalinaw na hindi mo na masasabing ito'y nagkataon lamang. Ito ang mga palatandaan na ang bumubulong na ahas ay nasa iyong hardin. Pakinggan mong mabuti. Ang unang senyales ay ang biglang paglamig. Bigyang pansin mo ang mga pag-uusap.
Dati ang mga tawag sa telepono o text message ninyo ay puno ng buhay, ng mga biro, ng init. Ngayon, ang bawat salita ay tila may sukat. Ang mga sagot ay maikli, formal, na parang kausap mo ay isang kliyente at hindi isang kaibigan o kapatid. Nararamdaman mo ang distansya kahit na ang mga salita ay nagsasabing, okay lang ako. Ito ang espiritual na barometer na bumababa, isang babala na ang klima ng inyong relasyon ay nagbago. Ang pangalawang senyales ay ang nawawalang tingin. Ito ang pinakamasakit. Sa personal, sa harap-harapan, hindi na sila makatingin sa iyo ng diretsyo. Ang kanilang mga mata ay laging gumagala, tumitingin sa malayo sa kanilang cellphone, kahit saan, basta hindi sa iyong mga mata. Alam mo kung bakit? Dahil ang mga mata ang bintana ng kaluluwa at sa mga sandaling iyon, natatakot silang makita mo ang katotohanan sa loob ng kanilang puso. Ito ay naging totoo sa iyo isang hating gabi, hindi ba? Habang tahimik ang lahat, tiningnan mo ang iyong cellphone at doon mo nakita isang group chat na hindi ka kasali, isang usapan tungkol sa iyo na hindi mo alam. At sa sandaling iyon, ang hinala ay naging isang malamig na katotohanan na nagpatigil sa iyong paghinga. At tungkol sa cellphone na iyan sa iyong kamay sa hating gabi, sa eksaktong eksena na kinilala mo ngayon, iniwan ko na ang kalasag na naghihintay para sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Kung kailangan mong umalis bago matapos, nandoon na iyon. Pero manatili ka dahil hindi pa nasasabi ang pangalan ng nangyayari sa iyo. Ang ikatlong sinyalis ay ang papuri na may lason. Maging alerto ka sa mga pampublikong pagpupulong o kahit sa social media. Bibigyan kanila ng papuri, isang bagay na mukhang positibo sa pandinig ng iba. Napakagaling mo talaga, sasabihin nila, ngunit may kasunod itong isang maliit na sundot, isang biro na nakatutok sa isang bagay na alam nilang kahinaan mo. Napakagaling mo talaga. Swerte ka lang siguro palagi. Ito ay isang paraan upang papurihan ka habang sabay na binabawasan ang iyong halaga sa harap ng iba, na nagtatanim ng maliliit na buto ng pagdududa sa isipan ng mga nakikinig. Ang ikaapat at huling senyales ay ang espiritual na katahimikan. Ito ang pinakamalalim. Sa mga panahong ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, sa mga sandaling kailangan mo ng suporta sa panalangin, sila ang pinakatahimik. Ang taong dati unang magpapadala ng bersikulo mula sa Biblia o tatawag para ipanalangin ka ay biglang nagiging abala. Nararamdaman mo ito, isang pag-urong sa espiritual na mundo, na tila ang linya ng koneksyon ninyo sa panalangin ay sadyang pinutol. Ito ang pinakamalinaw na senyales na ang kanilang espiritu ay hindi nakaisa ng sa iyo. Kung habang binabanggit ko ang apat na senyales na ito, may isang mukha, isang pangalan, ang paulit-ulit na lumitaw sa iyong isipan. Hindi iyan imahinasyon. Iyan ay kumpirmasyon mula sa Espiritu Santo. Hindi ka nababaliw, hindi ka nagiging paranoid. Ang iyong espiritual na pandama ay gumagana ng tama at ngayon ay binibigyan ito ng Diyos ng boses. Ang sakit na nararamdaman mo sa pagkilalang ito ay banal. Ito ay isang banal na sakit sapagkat ang bawat senyales na kinilala mo ay isang hakbang palayo sa pagkalito at isang hakbang palapit sa kalinawan na ibinibigay ng Diyos. Hindi ka niya iniiwan sa dilim. Ipinapakita niya sa iyo ang mga bitag bago mo pa man ito matapakan. Ito ang pag-ibig ng Ama na isinasalin sa wika ng babala. Kung kinilala mo ang dalawa o higit pa sa mga sinyalis na ito sa iyong buhay ngayon, kung ang iyong espiritu ay sumigaw ng oo sa loob mo, pumunta ka sa mga komento ngayon din at isulat ang numerong 777. Hindi ito para sa akin, ito ay para sa iyo. Ito ang iyong gawa ng pananampalataya na nagsasabing, Ama, nakikinig ako, tinatanggap ko ang iyong paghahayag, nakikita ko ang iyong kamay. Bago ko ipakita sa iyo ang kasangkapan ng pagpapatibay na magtatakip sa iyong kinabukasan laban sa mga ganitong atake, kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng prosesong ito. Mayroong isang salitang Hebreo para sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon, isang salita na hindi lamang nangangahulugang iligtas. Ito ay isang marahas, agarang pag-agaw mula sa panganib.
Ang pag-alis sa iyo mula sa patibong na ito ay hindi isang simpleng pagliligtas. Ito ay isang operasyon ng pag-agaw at iyan ang magbabago sa lahat. At habang kinikilala mo iyan, pinili, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang espasyo sa pagitan ng pagiging pinili at pagiging natatakpan ay kung saan gumagalaw ang bumubulong na ahas sa halamanan ng iyong tiwala. Sa espasyong iyan, ito nagtatanim ng lason ng pagdududa, ng pagkalito, ng espiritual na pagkapagod. Ang selyo ng oras na ito na iyong tinatawid ay nakita na. Ang iyong pananatili hanggang sa puntong ito ay hindi nagkataon. Ito ay isang deklarasyon sa espiritual na mundo na hindi ka napapayag na manatiling isang bukas na sisidlan para sa lason ng iba. At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong mangyari. Nakita ko ang mga pinili na may matinding tawag sa kanilang buhay, mga taong may dalang apoy ng Diyos, na halos mapatay ang apoy na iyon dahil sa isang pagtataksil na hindi nila pinangalanan sa tamang panahon. Nakita ko kung paano ang isang salita ng inggit na ibinulong ng isang kaibigan ay naging isang pader na humarang sa isang dekada ng mga pagpapala. At nakita ko rin sa kabilang banda kung paano kapag ang isang pinili ay natutong takpan ng kanilang sarili ng tamang mga panalangin, ang mismong pag-atake na dapat sanang wawasak sa kanila ay nagiging gatong na nagpapalakas sa kanilang apoy. At alam mo na ito, hindi mo palang nabibigyan ng pangalan dahil ang pakiramdam ng isang kamay sa iyong balikat na dati suporta ngunit ngayon ay parang isang pag-angkin ay totoo. Ang text message na iyon na nagbibigay ng bigat sa iyong tiyan bago mo pa man buksan ay isang babala. At ang mukha ng kaibigan na iyon na biglang nag-iiba ang anyo sa gitna ng pag-uusap na tila isang anino ang dumaan dito ay hindi imahinasyon kundi paghahayag. Bago ko pangalanan ang kalasag para sa partikular na sakit na iyan, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa unang nakapaskil na komento. Hindi mo kailangang mag-click. Hawakan mo lang ito sandali. Ito ay isang pisikal na kilos na nagsasabing, handa na akong humawak ng aking pananggalang. At habang ginagawa mo iyan, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano dumating ang kasagutan. Nang may isang pinili na sumulat sa akin na naglalarawan ng eksaktong sakit na ito na may mga salitang halos kapareho ng sa iyo, at ako'y naiwang walang maisagot sa harap ng Diyos, doon inilagay sa aking mga kamay ang iyang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Hindi ito isang aklat ng teorya. Ito ay isang arsenal ng mga espiritual na armas, mga tiyak na panalangin, at mga atas para sa mga sandaling tulad nito. Ngunit kailangan kong balaan ka. Restampo kas kopyas de si libro digital. Ito ay para sa mga seryoso sa pagprotekta sa kanilang tawag. Kung isa ka sa kanila, mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya, at pagkatapos mong makuha, bumalik ka rito at isulat ang Amen sa mga komento bilang iyong selyo ng pagtanggap. Ito ang iyong sinal de fe deklarado. Ang aklat ay naghihintay sa primero komentaryo fiksado dahil ang awit 55 ay hindi lamang isang tula. Ito ay ang iyong diaryo na isinulat libu-libong taon na ang nakalipas. Kung isang kaaway ang sa akin humahamak, ito'y aking matitiis. Kung isang kalaban ang sa akin nagagalit, ito'y aking pagtataguan. Ngunit ikaw isang taong aking katulad, isang kasama at matalik na kaibigan. Anong tamis ng ating pagsasamahan sa ating paglalakad na kasama ng karamihan sa bahay ng Diyos? Ang sakit na ito ay sinauna, at ang proteksyon laban dito ay sinauna rin. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga panalangin na isinilang mula sa mismong sakit na iyan. Ang halaga ng kalasag na ito ay mas mababa pa sa isang beses na kain sa labas, kasama ang isang kaibigan. Isang pagkain na maaring maging simula ng isang pagtataksil. Mas mababa pa sa isang buwanang subscription sa streaming service na ginagamit mo para takasan ang sakit na nararamdaman mo sa gabi. Mas mababa pa sa presyo ng isang tasang kape na iniinom mo tuwing umaga upang subukang gisingin ang iyong sarili mula sa espiritual na pagod. At ang mga panalangin sa loob nito ay magbibigay ng proteksyon sa iyo sa susunod na 12 buwan. At alam kong mag-aalinlangan ka. Iisipin mo,
Baka naman emosyon ko lang ito. Baka naman nag-o-overthink lang ako at masisira ko ang isang magandang relasyon dahil sa isang video lang. Ang mismong pag-aalinlangan na iyan ay ang paboritong sandata ng kaaway upang mapanatili kang walang proteksyon. Ngunit inalis ko ang lahat ng panganib sa iyong panig. I-download mo ang aklat. Basahin mo ito. Gamitin mo ang mga panalangin. Kung sa loob ng 7 araw, hindi mo maramdaman ang isang pagbabago sa espiritual na kapaligiran sa paligid mo, kung hindi mo maramdaman na ang bigat ay nagsisimulang gumaan, magpadala ka lang ng email at ibabalik ko ang iyong pera. Walang tanong, walang pressure, walang paghuhusga. Ang panganib ay nasa akin, hindi sa iyo. Ang tanging panganib ay ang manatili sa parehong sitwasyon isa pang araw. Si Ana, isang guro na 38 taong gulang mula sa Baguio, ay halos sukuan na ang kanyang propesyon dahil sa walang tigil na paninira mula sa isang katrabaho na itinuring niyang kapatid. Ginamit niya ang panalangin ng pagbabalik ng mga paninirang puri sa pahina 4.2 at sa loob ng 1 linggo, ang katotohanan ay lumabas sa isang staff meeting nang hindi niya sinasabi kahit isang salita. Si Roberto, isang negosyante na 52 taong gulang mula sa Cebu, ay natuklasan na ang kanyang matagal ng business partner ay lihim na kumukuha ng pondo. Gabi-gabi niyang idineklara ang atas laban sa espiritu ng pandaraya at sa isang audit na hindi niya pinlano, lahat ng mga transaksyon ay nabunyag na nagligtas sa kanyang kumpanya mula sa pagkalugi. Si Jocelyn, isang OFW na 29 taong gulang mula sa Pampanga, ay ipinagkatiwala ang lahat ng kanyang ipon sa isang kamag-anak para lang malaman na naglaho na ito kasama ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa pamamagitan ng panalangin para sa banal na pagsasauli, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang alok ng trabaho na doble ang kanyang sahod na nagpabilis sa kanyang pagbangon ng higit pa sa kanyang inaasahan. At ang bawat isa sa kanila ay natutong labanan ang alingaw-ngaw ng mga peking pangako gamit ang parehong mga panalangin na sumasara sa isipan. Natutong labanan ang alingaw-ngaw ng mga peking pangako gamit ang parehong mga utos na nagpapatahimik sa mga bumubulong na boses. Natutong labanan ang alingaw-ngaw ng mga peking pangako gamit ang parehong mga atas na nagpapatibay sa kanilang mga landas. Natutong labanan ang alingaw-ngaw ng mga peking pangako gamit ang parehong kalasag na nagpoprotekta sa kanilang puso. Natutong labanan ang alingaw-ngaw ng mga peking pangako gamit ang parehong kapangyarihan na naghihiwalay sa kanila mula sa lason. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa, dahil ito ay darating at ito'y may bigat, hayaan mong sabihin ko ito. Katulad ng sinabi ko kanina, ang channel na ito ay hindi tumatanggap ng kahit isang sentimo mula sa mga malalaking kumpanya para sa mga salitang inihahatid ko sa iyo. Ito ay pinananatiling nakatayo ng mga pinili na tulad mo. Kung sa tingin mo ay nararapat at kung kaya mo, maaari kang mag-ambag sa pagpapatuloy ng ministeryong ito sa pamamagitan ng kusang loob na donasyon. Ang link ay nasa unang nakapaskil na komento rin sa ilalim mismo ng aklat. Anumang halaga na ituro ng iyong puso na nakikita ng langit ay isang paraan upang maghasik sa matabang lupa na tinitiyak na ang susunod na mensahe ay makakarating sa isa pang pinili na nangangailangan nito tulad mo. Muli naghihintay ako sa iyo doon, pinili. Ngunit mayroong isang bagay na kayang durugin ng isang pagtataksil kahit na mayroon ka ng proteksyon, at ang pangalan nito ay maaaring ikagulat mo dahil hindi ito isang demonyo. Ito ay isang bagay na mas banayad, isang bagay na nakatanim na sa iyong puso na hindi mo namamalayan. Dumating na ang sandali, pinili, ang sandali ng pagpapangalan. Dahil ang isang kaaway na hindi mo pinapangalanan ay isang kaaway na hindi mo matatalo. Ang bagay na kayang durugin ang isang pagtataksil kahit may proteksyon ka na ay ang paniniwala na ang layunin ng pagtataksil ay wasakin ka. Iyan ay kasinungalingan. Ang layunin ng pagtataksil na ito sa iyong buhay ay upang ipakilala sa iyo ang isang partikular na paraan ng pagkilos ng Diyos. May isang salitang Hebreo para sa operasyong ito. Ang salitang ito ay natsal. Sa maraming pagkakataon ito ay isinasalin bilang iligtas o palayain, ngunit ang kahulugan nito ay mas marahas, mas agaran. Ang natsal
ay hindi isang dahan-dahang pagliligtas. Ito ay ang agawin, ang bunutin mula sa panganib, ang iligtas sa pamamagitan ng puwersa. Ito ang ginagawa ng isang sundalo kapag hinihila niya ang kanyang kasama mula sa isang nasusunog na sasakyan. Hindi ito magalang, hindi ito malumanay. Ito ay isang desperado at makapangyarihang pag-agaw. Ito ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Ang pagtataksil na ito ay ang nasusunog na sasakyan. At habang ikaw ay nasa loob, naguguluhan, nalilito sa usok, hindi kaniya tinatawag mula sa malayo. Hindi siya nagpapadala ng mensahe. Siya mismo ang pumapasok sa apoy, sinisira ang pinto, at pilit kang hinihila palabas kahit na masugatan ka sa proseso. Ang sakit na nararamdaman mo ay ang mga gasgas at paso mula sa natsal, ang banal na pag-agaw. Hindi kanya inililigtas, inaagaw kanya. Ako ang nagsasabi, "Anak, nakita ko ang bawat patak ng luhang hindi mo iniyak. Narinig ko ang bawat tanong na hindi mo masabi." Ang kamay na ito na humahatak sa iyo ngayon ay ang parehong kamay na humubog sa iyo sa sinapupunan ng iyong ina. Huwag kang matakot sa pag-alog. Ito ang paraan ko upang alisin ang mga tanikala. Kilala mo ang kwento ni Juan David? Ang pastol na naging hari, ang taong may pusong katulad ng sa Diyos. Ngunit hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang sakit niya, isang taong nagngangalang Inma Ahitofel. Hindi lang basta kaibigan o tagasunod si Ahitofel, siya ang pinakamatalinong tagapayo ni David. Ang sabi sa kasulatan, ang payo ni Ahitofel ay tila direktang salita mula sa Diyos. Ganoon siya kahalaga, ganoon kalalim ang tiwala. Sila ay magkasama sa bahay ng Diyos, magkasalo sa hapag, magkasama sa pagpaplano para sa kaharian. Isipin mo ang sakit. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ng mga lihim ng kaharian, ang taong hinahanap mo para sa karunungan, ay ang parehong taong tumalikod at sumapi kay Absalom, ang anak ni David na nagnais agawin ang trono. Hindi ito simpleng hindi pagkakasundo. Ito ay isang kalkuladong saksak sa puso. Ang sakit ni David ay napakatindi, kaya't isinulat niya ang iyong nararamdaman sa awit 55. Ngunit ikaw isang taong aking katulad, isang kasama at matalik na kaibigan. Anong tamis ng ating pagsasamahan? Ang sakit na iyan, pinili, ay hindi pribado kay David. Ito ay isang arketipo. Ipinahintulot ng Diyos na mangyari ito sa pinakamalapit sa kanyang puso upang maitala sa kasaysayan, upang sa araw na ito, malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang pagtataksil ni Ahitofel ay hindi ang katapusan ng kwento ni David. Ito ang naging filter na naghiwalay sa mga tunay na tapat mula sa mga nagpapanggap. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang iyong sandali ni Ahitofel, ang banal na filter ng Diyos sa iyong buhay. Isang pastor sa Mindanao, 45 taong gulang, ang halos isuko na ang kanyang ministeryo. Sa loob ng 15 taon, mayroon siyang kanang kamay, isang katulong na pastor na itinuring niyang kapatid. Ngunit sa loob ng ilang buwan, naramdaman niya ang isang pisikal na bigat sa kanyang dibdib tuwing siya'y magdarasal, isang hindi maipaliwanag na pagkapagod. Ang mga miyembro ay nagsimulang maging mailap. Isang gabi habang naghahanda para sa kanyang sermon, isang text message na hindi para sa kanya ang natanggap niya mula mismo sa kanyang kanang kamay. Nakasulat doon ang detalyadong plano kung paano siya sinisiraan sa mga lider ng iglesia upang agawin ang kanyang posisyon. Sa liwanag ng screen ng cellphone, sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, naganap ang natsal. Masakit, nakakagulat, ngunit ito ang pag-agaw ng Diyos na nagligtas sa kanyang ministeryo mula sa isang ahas na matagal nang nasa kanyang pugad. Ang natsal na ito, ang banal na pag-agaw na ito, ay hindi lamang nag-aalis sa iyo sa panganib. Inilalagay ka nito sa iyong tunay na posisyon. Ang paghahayag na ito ay isang selyo na naglalagay sa iyo sa isa sa 3 istasyon, 3 pagkakakilanlan, 3 tungkulin sa kaharian na kinikilala ng langit ngayon. Pakinggan mong mabuti kung alin sa mga ito ang tumutugma sa iyong espiritu, dahil ang pagpapangalan nito ngayon ay ang unang hakbang sa pag-angkin ng iyong autoridad. Ang una ay biyang tagapagdala ng tiwala. Ikaw ang taong may likas na kakayahang magparamdam sa iba na ligtas silang maging mahina.
Ang iyong presensya ay nag-aanyaya ng mga pag-amin. Ang mga tao ay nagbubuhos sa iyo ng mga lihim na hindi nila masabi sa iba. Hindi dahil sa ikaw ay matanong, kundi dahil ang Espiritu sa iyo ay nagbibigay ng kanlungan. Ang iyong pinakamalaking kagalakan ay ang makita ang bigat na nawawala sa balikat ng isang tao matapos nilang ibahagi sa iyo ang kanilang pasanin. Ngunit ang kaaway ay binabaluktot ito. Ibinubulong niya sa iyo na ikaw ay isa lamang basurahan ng problema ng iba. Sinusubukan niyang kumbinsihin ka na ang iyong pagiging sensitibo ay kahinaan, na ginagawa kang isang bukas na sisidlan kung saan ang lason ng iba ay madaling naisasalin sa iyong espiritu na nagiging sanhi ng pagkalito sa pagitan ng iyong sariling damdamin at ng sakit na idinulot ng iba na nagiiwan sa iyong pakiramdam na ikaw ay ginamit at pinagod. Ang pangalawa ay pipuang tagabuo ng mga tulay. Ikaw ay may supernatural na kaloob na mag-ugnay ng mga tao, magkumpuni ng mga nasirang relasyon, at lumikha ng pagkakaisa kung saan mayroong pagkakawatak-watak. Nakikita mo ang mga nasirang pamilya, mga magkakaaway na magkapatid, mga nag-aaway na iglesia, at ang iyong espiritu ay hindi mapakali hanggat hindi ka gumagawa ng paraan upang sila'y pagkasunduin. Ang iyong gantimpala ay ang makita ang 2 taong dating magkaaway na nagkakamay at maramdaman ang pagbabago sa espiritual na kapaligiran. Ngunit ang kaaway ay inaatake ka sa pamamagitan ng paggawa sa iyo na target ng mismong pagkakawatak-watak na sinusubukan mong ayusin. Ikaw ay nagiging scapegoat, inaakusahan na naglalaro sa magkabilang panig, sinisiraan bilang isang tsismoso. Ginagawa niya ito upang masaktan ka ng husto at magpasya kang huwag nang magtayo ng anumang tulay kailanman. Ang pangatlo ay ang tagapag-ingat ng mga lihim. Sa iyo ipinagkakatiwala ng Diyos ang mga banal na estratehiya, mga plano para sa hinaharap, at ang mga nakatagong kahinaan ng iba para sa layunin ng pamamagitan, hindi tsismis. Ikaw ay isang baul ng langit. Nararamdaman mo ang bigat ng isang mahalaga, marupok, at makabuluhang impormasyon na alam mong maaring magbago ng lahat, ngunit inuutusan kang manahimik at manalangin. Nakikita mo ang mga bagay bago pa man mangyari. Ang kaaway ay sinusubukang lituhin ang kaloob na ito sa 2 paraan. Tinutokso kaniyang ibahagi ang lihim upang magkaroon ng impluensya o maramdamang importante ka, o binibigyan kaniya ng bigat ng lihim hanggang sa punto ng pagkapagod, na nagiging sanhi ng pagdududa kung narinig mo nga ba talaga mula sa Diyos, na ginagawang isang pasanin ang dapat sanay isang pribilehiyo. Ngayon, huminga ka. Alin sa 3 ito ang nagpatibok ng iyong puso? Alin ang tila nagsasalaysay ng iyong mga pinakamatinding laban at pinakamatamis na tagumpay? Ang tagapagdala ng tiwala? Ang tagabuo ng mga tulay? O ang tagapag-ingat ng mga lihim? Pumunta ka sa mga komento ngayon din at isulat ang pangalan ng pagkakakilanlan na sa tingin mo ay sa iyo. Huwag kang mag-atubili. Huwag mong pag-isipan ng labis. Isulat mo ang unang bumulong sa iyong espiritu. Ito ay higit pa sa isang komento. Ito ang iyong gawa ng pagpirma sa banal na atas na inilalabas ng langit sa iyong buhay ngayon. At ang tagapag-ingat ng mga lihim na walang kumpletong kalasag, ang tagabuo ng mga tulay na walang takip, ang tagapagdala ng tiwala na walang pananggalang, ay ang pinakapaboritong target ng bumubulong na ahas dahil alam niya na kung mapipigilan niya ang iyong pagkakakilanlan, mapipigilan niya ang iyong layunin. Ang unang 72 oras matapos mong kilalanin ang iyong pagkakakilanlan ay ang pinakamahalaga at ito rin ang pinakamapanganib. Ito ang dahilan kung bakit ang balang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay hindi isang opsyon. Ito ay isang pangangailangan para sa iyong tungkulin. Ang bawat panalangin sa aklat na ito ay isang piraso ng baluti na partikular na idinisenyo para sa iyong arketipo. Ang pagdedesisyon na i-download ito ay hindi isang pagbili. Ito ay isang pag-aarmas. Ang iyong atas ay naghihintay sa unang nakapaskil na komento. Ngunit may isang taktika ang kaaway na itinatago niya para mismo sa iyong pagkakakilanlan.
isang tukoy na bitag na idinisenyo upang gamitin ang iyong lakas laban sa iyo. At iyan ang susunod na salita na ibubunyag ko sa iyo. Kapag natukoy mo na ang iyong pagkakakilanlan, kapag inangkin mo na ang iyong tungkulin bilang tagapagdala ng tiwala, tagabuo ng mga tulay, o tagapag-ingat ng mga lihim, hindi tumitigil ang kaaway. Sa katunayan, dito niya inilalabas ang 3 sandata na nakalaan lamang para sa mga pinili na nagsimula ng magsuot ng kanilang baluti. Ito ang mga taktika na ginagamit niya hindi para pigilan ka sa pagsisimula, kundi para patigilin ka sa pagpapatuloy. Pakinggan mong mabuti, ang unang taktika ay ang bomba ng pagdududa. Ito ay isang bulong na napakabanayad na nagkukunwaring sarili mong boses. Baka naman gumagawa lang ako ng kwento. Baka naman paranoid lang ako. Paano kung sinisira ko ang isang magandang relasyon dahil lang sa isang video? Ang bombang ito ay sumasabog sa iyong isipan sa hating gabi, sa mga sandali ng katahimikan na sinusubukang gawing imahinasyon ang paghahayag na natanggap mo. Ang sandata laban dito ay ang 3 pagtatatak. Una, ang pagdedeklara gamit ang iyong bibig. Sa pangalan ni Jesus, ang paghahayag na ito ay mula sa Diyos at hindi ako mag-aalinlangan. Pangalawa, ang paghawak sa kasulatan. Buksan mo ang iyong Biblia sa awit 45, basahin ito ng malakas. At pangatlo, ang simbolikong pagkilos. Isulat mo sa isang papel ang pangalan ng pagkakakilanlan na inangkin mo at itago ito sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Ang pangalawang taktika ay ang krisis ng pagkagambala. Kapag nagsimula ka ng manalangin ng mga panalangin ng proteksyon, kapag sinimulan mo ng maramdaman ang paggaan ng iyong espiritu, biglang may sasabog na krisis. Isang biglaang problema sa trabaho, isang hindi inaasahang away sa pamilya, isang agarang pangangailangan na hihila sa iyong atensyon at lakas palayo sa Diyos. Ito ay isang gawa-gawang sunog na idinisenyo upang iwan mo ang iyong posteng panalangin. Ang sandata laban dito ay ang ama pagtatangi sa banal na prioridad. Sa gitna ng kaguluhan, huminto ka ng 1 minuto at tanungin mo ang Espiritu Santo, Ama, ano ang tunay na laban dito? Ano ang iyong prioridad para sa akin sa oras na ito? Matutuklasan mo na kadalasan, ang pinakamahalagang gawin ay ang manatili sa presensya ng Diyos sa loob ng 5 minuto pa, sa halip na tumakbo agad para patayin ang gawa-gawang sunog. Ang pangatlong taktika ay ang sa orkestradong pag-iisa. Ito ang pinakamasakit. Matapos ang paghahayag at ang paunang tagumpay, darating ang isang malalim na katahimikan. Tila walang nakakaintindi sa iyo. Ang mga taong dati mong pinaglalabasan ng saloobin ay hindi na makaugnay sa iyong pinagdadaanan. Ito ang pakiramdam na ikaw ay nag-iisa sa isang landas na ikaw lang ang nakakakita. Ginagawa ito ng kaaway upang maramdaman mong ikaw ay kakaiba, isang outcast, at dahil dito mali. Ang sandata laban dito ay ang kamalayan sa hukbong hindi nakikita. Kailangan mong maunawaan, ang nararamdaman mo ay hindi pag-abandona, ito ay pag-calibrate. Ito ang senyales na ibinukod ka ng Espiritu Santo para sa isang yugto na hindi nakilala ng dati mong buhay. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay sumasabay sa isang hukbo ng mga pinili na sabay-sabay na inaakyat ng Diyos sa mas mataas na antas. At ang katahimikan na iyan na sinusubukang kumbinsihin ka na ikaw lang ang nag-iisa, na ikaw lang ang nakakaramdam ng ganitong paghihiwalay. Iyan ang boses na gusto niyang paniwalaan mo. Iyan ang boses na pinapatahimik ng mga panalangin na nasa loob ng aklat na ito. Ang wadaang sekreto ng mga panalangin ay naglalaman ng mga atas na partikular na idinisenyo upang basagin ang orkestradong pag-iisa na iyan, na nagpapaalala sa iyong espiritu na ikaw ay bahagi ng isang hukbo. Sa sandaling simulan mong ideklara ang mga salitang iyon, ang espiritual na kapaligiran sa paligid mo ay magbabago sa loob ng 72 oras. Nararamdaman mo na ang paghila, hindi ba? Ang paghila na iyon ay isang paanyaya, huwag mo itong labanan. Ang kalasag para sa iyong pagkakakilanlan, para sa iyong pag-akyat, ay naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento.
Ngunit may isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay na ayaw iparinig sa iyo ng kaaway bago ang pagtatapos. Huwag mong maliitin ang mga taktikang ito bilang simpleng mga emosyon o masamang araw. Ito ay mga kalkuladong pag-atake na may layuning in-neutralize ang iyong pagkakakilanlan bago mo pa man ito magamit ng may kapangyarihan. Ang pagwawalang bahala sa mga babalang ito ay tulad ng pagwawalang bahala sa isang sirena ng ambulansya na papalapit. Ang tunog ay hindi kaaya-aya, ngunit ito ay isang senyales na ang tulong ay paparating at ang panganib ay totoo. Seryosohin mo ito upang matiyak na hindi ka na muling mahuhuli ng walang babala, upang manatili kang nasa ilalim ng ganitong uri ng pagtuturo na nag-aarma sa iyo. Hinihiling ko sa iyo na gawin ang dalawang bagay ngayon. Una, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-on ang lahat ng notification. Pangalawa, isave mo ang video na ito sa iyong playlist. Ito ang iyong paraan ng pagsasabi, ayokong makaligtaan ang susunod na atas. Ito ay isang pangako sa iyong sarili na mananatili kang konektado sa pinagmumulan ng lakas na ito habang tinatawid mo ang panahong ito ng pag-calibrate. Ngayon, huminga ka. Saan ka man naroroon ngayon, sa gitna ng ingay ng iyong araw o sa katahimikan ng iyong gabi, huminto ka. Isara mo ang iyong mga mata. Hayaan mong gabayan kita. Isipin mo na nakatayo ka sa harap ng banal na tolda na iyong itinayo, ang iyong buhay, ang iyong ministeryo, ang iyong pamilya. Nakikita mo ang mga poste na gawa sa tiwala, ang mga telang hinabi mula sa mga panalangin. Ngunit may isang bahagi na tila nang hihina, isang poste na bahagyang nakakiling. Nilapitan mo ito at sa paglapit mo, nararamdaman mo ang isang malamig na hangin na hindi mo maipaliwanag kung saan nanggagaling. Hinahawakan mo ang poste na iyon at sa ilalim ng iyong mga daliri, nararamdaman mo na ito ay malambot, marupok. Sa liwanag ng langit, nakikita mo ang isang maliit na butas halos hindi napapansin. Ngunit mula sa butas na iyon, may nahuhulog na alikabok, ang pinulbos na kahoy na kinain mula sa loob. At habang tinititigan mo ito, ang liwanag ng Diyos ay tumatagos sa poste, na ginagawa itong malinaw na parang salamin. At doon sa loob nakikita mo ang uod, nakikita mo ang bumubulong na ahas, ngunit hindi kanya hinahayaang manood lamang. Sa isang iglap, ang liwanag ay nagiging apoy, ang uod ay nagiging abo at ang abo ay nagiging wala. Ang poste ay muling tumitigas, mas matibay pa kaysa dati, na may selyo ng apoy ng Diyos. Hindi ka na nananatili sa labas. Pumasok ka sa loob ng tolda. Dito, ang lahat ay tahimik. Dito, ang lahat ay payapa. Ang hangin ay hindi na malamig. Ito'y mainit at puno ng amoy ng insenso ng panalangin. Naupo ka sa gitna at nararamdaman mo ang bigat na unti-unting nawawala sa iyong mga balikat. Ito ang santuwaryo na inihanda ng Diyos sa loob mismo ng istruktura na inatake. Ito ang katotohanan. Ang pag-atake ay hindi nagpabagsak sa tolda. Ito lamang ang naglantad sa kahinaan upang mapalitan ito ng kanyang kalakasan. At dito sa sagradong katahimikan na ito, binibigyan ka ng Diyos ng pahintulot na magpakawala. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pinakakawalan mo ngayon ang bigat ng pag-aantay. Ang pag-aantay para sa isang paghingi ng tawad na maaring hindi dumating. Ang pag-aantay para sa kanila na magbago. Ang pag-aantay para sa iba na makita ang nakita mo. Pinakakawalan mo ang pangangailangan na patunayan ang iyong katotohanan. Ibinibigay mo ang aklat ng mga utang sa mga anghel ng Diyos at ipinapahayag mo, hindi ko na ito pasan. Ang paghihiganti ay sa Panginoon at ang kapayapaan ay sa akin. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pinakakawalan mo ngayon ang tinig ng paninisi sa sarili. Ang bulong na nagsasabing, sana naging mas matalino ako, sana hindi ako nagtiwala ng lubos, kasalanan ko ito. Ang mga kasinungalingang iyon ay mga tanikala na nag-uugnay sa iyo sa nakaraan. Ngayon, pinuputol mo ang mga ito. Hindi ka naging tanga, ikaw ay nagmahal. Hindi ka naging bulag, ikaw ay nagtiwala. At ang iyong tiwala ay hindi isang pagkakamali, kundi isang handog na inilagay mo sa maling altar. Kunin mo ito pabalik. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus,
pinakakawalan mo ngayon ang kahihiyan ng pagiging biktima. Ang pakiramdam na ikaw ay nadaya, napaglaruan, na mas mababa ka dahil sa nangyari. Ang kwentong iyan ay tapos na. Hindi ka biktima. Ikaw ay isang nakaligtas sa isang banal na pag-agaw. Ang bawat sugat ay isang patotoo. Ang bawat peklat ay isang medalya ng karangalan na nagpapakita na dumaan ka sa apoy at hindi ka nasunog. Ang iyong kwento ay hindi na tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagtubos. At ngayon, sa espasyong nilikha ng pagpapalaya, tayo ay magtatayo. Sa autoridad na ibinigay sa akin bilang isang tinig sa iyong buhay para sa panahong ito, sa pangalan na mas mataas sa lahat ng pangalan, ako ay nagdedeklara. Ina-activate ko ngayon ang Swaki Siubyang tagapagdala ng tiwala sa iyo. Ang iyong kakayahang maging isang ligtas na kanlungan ay hindi na magiging isang bitag, kundi isang kuta na may mga pader ng karunungan at mga pintuan ng pag-unawa. Ina-activate ko ngayon ang kiyang tagabuo ng mga tulay na sa iyo. Ang iyong mga kamay ay hindi na magtatayo gamit ang kahoy na maaaring mabulok, kundi gamit ang mga bato ng katotohanan at semento ng Espiritu. Ang bawat tulay na iyong itatayo mula sa araw na ito ay magiging isang daanan para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa trapiko ng kaaway. Ina-activate ko ngayon ang tagapag-ingat ng mga lihim sa iyo. Ang iyong espiritu ay hindi na magiging isang bodega kundi isang banal na baul. Ang bawat paghahayag na ipagkakatiwala sa iyo ay darating na may kasamang biyaya upang dalhin ito, ang karunungan kung kailan ito ibabahagi at ang lakas upang manahimik. Ikaw ay magiging isang mapagkakatiwalaang tagapamahala ng mga misteryo ng Diyos. At sa gayon, sa pangalan ni Jesus, tinatakpan ko ngayon ang iyong isipan. Bawat kuta ng pagdududa, bawat bulong ng kaaway na nagsasabing hindi ka sapat o nababaliw ka, ay winawasak ngayon. Ang iyong mga iniisip ay hindi na isang larangan ng digmaan kung saan ka natatalo. Ito ay isang hardin na binabakuran ng kapayapaan ng Diyos, kung saan ang mga buto lamang ng katotohanan ang maaaring tumubo. Sa pangalan ni Jesus, tinatakpan ko ngayon ang iyong tahanan at ang iyong mga relasyon. Ang lason na pumasok sa pamamagitan ng pagtataksil na nagdulot ng paglamig sa pagitan mo at ng iyong mga mahal sa buhay ay tinatanggal ngayon. Ang bawat ugnayan na sinubukang sirain ng kaaway ay pinagbubuklod muli ng Espiritu Santo. Ang iyong tahanan ay hindi na isang lugar ng tensyon, kundi isang kanlungan ng presensya ng Diyos. At sa pangalan ni Jesus, tinatakpan ko ngayon ang iyong mga landas at ang iyong layunin. Ang bawat bitag na inilatag ng bumubulong na ahas upang patalisurin ka, bawat hadlang na inilagay upang pabagalin ang iyong pag-usad, ay inaalis ngayon. Ang iyong mga paa ay pinahiran ng langis para sa bilis at katatagan. Ang daan sa harap mo ay niliwanagan, at ang iyong banal na atas ay selyado mula sa anumang pag-atake ng paghihiganti. Anak, ako ang nagsasalita. Nakita ko ang sakit sa iyong puso na hindi mo maipahayag kaninuman. Ang mga gabing walang tulog kung saan tinatanong mo ang iyong sarili, saan ako nagkamali? Ay narinig ko bilang isang panalangin. Ang pagtataksil na iyan ay hindi parusa. Ito ay ang marahas na pag-ibig, kung na umaagaw sa iyo mula sa isang hinaharap na pagkawasak na hindi mo nakikita. Napanood kitang manahimik habang ang iyong pangalan ay sinisiraan. Naramdaman ko ang bigat sa iyong dibdib habang sinusubukan mong ngumiti sa harap ng mga taong alam mong may dalang punyal. Ang katahimikan mong iyon ay hindi kahinaan. Iyon ay ang iyong pakikipagtulungan sa aking plano, naghihintay sa aking tamang panahon. At ang panahon ay ngayon. Tandaan mo kung sino ka sa akin. Ikaw ang tagapagdala ng tiwala. Ngunit ngayon ay may mga pader ng karunungan. Ikaw ang tagabuo ng mga tulay. Ngunit ngayon ay nagtatayo ka gamit ang aking mga materyales. Ikaw ang tagapag-ingat ng mga lihim. Ngunit ngayon ay mayroon kang biyaya upang dalhin ang mga ito ng hindi nabibigatan. Hindi ka na isang bukas na sisidlan para sa lason ng iba. Ikaw ay isang selyadong sisidlan ng aking presensya. Sa makatuwid, ako ay nangangako. Ang mismong tao at sitwasyon na ginamit ng kaaway upang subukang wasakin ka
ay magiging isang paanan para sa iyong pag-akyat. Ang sugat na idinulot nila ay magiging isang bukal ng karunungan na hindi mo makukuha sa ibang paraan. Sila ang nagbukas ng pinto para sa isang mas malalim na pagkakilala sa akin, at iyan ang pagpapalang hindi nila maaaring bawiin. Huwag kang tumingin sa kanilang pagkakasala. Tingnan mo ang aking kamay na gumagalaw. Inililigtas kita hindi lamang mula sa kanila, kundi para sa isang bagay na mas dakila. Manatili ka sa akin. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay nagsisimula pa lamang, at ito ay isusulat ng walang presensya nila. Sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ngayon ang sumpang espiritual ng pagkabigo na dumarating sa bisperas ng iyong tagumpay. Winawasak ko ngayon ang tanikala ng paulit-ulit na pagtataksil na nagmumula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Winawasak ko ngayon ang alingaw-ngaw ng mga peking pangako na bumubulong sa iyong isipan sa hating gabi. Dahil dito, ikaw ay nakatuon, ang iyong puso ay hindi na nahahati sa pagitan ng pagtitiwala sa tao at pagtitiwala sa Diyos. Ang iyong katapatan ay nakasentro sa Kanya na hindi kailanman nagtataksil. Ang iyong mga mata ay nakatuon sa gantimpala, hindi sa sakit. Dahil dito, ikaw ay kinumisyon. Hindi ka na lamang isang mananampalataya na dumadalo sa simbahan, ikaw ay isang sundalo na may atas. Binibigyan ka ng awtoridad na pangalanan ang mga ahas sa iyong hardin, na magtayo ng mga pader ng panalangin at nadalhin ang apoy ng paglilinis saan ka man magpunta. Dahil dito, ikaw ay isinugo. Ikaw ay lumalabas mula sa video na ito, hindi bilang isang biktima na naghahanap ng habag, kundi bilang isang saksi na may dalang patotoo. Ikaw ay isinugo upang maging isang tagapagdala ng tiwala na may karunungan, isang tagabuo ng mga tulay na may proteksyon at isang tagapag-ingat ng mga lihim na may lakas. Ang iyong misyon ay nagsisimula ngayon. Huwag mo nang sabihin ang amen, manatili ka muna diyan. Damhin mo ang bigat ng kalayaang iyan, ang bigat ng baluti na isinuot sa iyo ngayon. Ang salitang amen ay magpipilit lumabas sa iyong bibig para isara ang sandali, para tapusin ang operasyon. Pigilan mo ito. Sasabihin ko sa iyo kung kailan handa na ang langit na selyuhan ito. At habang nananatili ka sa sagradong katahimikan na iyan, habang iniisip mo ang sandaling iyon na hinawakan mo ang poste na kinain ng anay at nakita ang paglilinis ng aking apoy, kailangan kong huminto ka sandali at tingnan ang nakapaskil na komento. Ang aklat na ito, ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit, ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ang kasangkapan na kailangan ng iyong kamay ngayon. Ito ang iyong arsenal para sa susunod na yugto. Ito ang mapa na magpapanatili sa iyong protektado habang naglalakbay ka sa teritoryong binuksan ng Diyos para sa iyo. Mas mababa pa ito sa halaga ng isang hapunan sa labas na maaaring pagmulan ng tsismis. Mas mababa pa sa isang buwan ng bayarin para sa isang app na pansamantalang nag-aalis ng iyong isip sa sakit. Ngunit ang epekto nito ay panghabambuhay at mayroon kang 7 araw na garantiya. Kung hindi mo maramdaman ang pagbabago, ibabalik ko ang iyong pera. Ang panganib ay wala sa iyo. At kung iniisip mong ipagpaliban ito, humihiling ako na huminto ka. Dahil ang mamaya sa kontekstong ito ay ang siwang kung saan pumapasok ang bumubulong na ahas. Ang boses na bumubulong ngayon, hindi ko na kailangang galawin pa ito. Baka lalo lang sumakit. Pagpapatawad ang sagot, hindi mga panalangin mula sa libro. Paano kung mali ako at hinuhusgahan ko lang sila? Wala akong lakas para sa isa pang laban ngayon at baka masabihan pa akong hindi marunong magpatawad. Ang boses na iyan ay hindi sa iyo. Ito ay ang tinig ng kaaway na natalo ngayon sa hukuman ng langit at sinusubukang bawiin ang teritoryo bago sumikat ang araw ng iyong tagumpay. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. At ngayon, ang huling salita. At sa panahong ito, babalik ako rito upang ibigay sa iyo ang mga susi sa pag-unawa kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagkaantala sa iyong buhay at kung paano gawing mga banal na paghahanda ang mga ito. At sa video na ito, pinili, bago ko silyuhan ang oras na ito kasama mo, bumabalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinubaybayan mo ako hanggang dito
tinawid mo ang bawat salita, bawat atas, bawat sinyalis. At kung sa anumang punto ng mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong hindi ito aksidente. Ang link para sa kusang loob na donasyon ay nananatiling bukas sa unang nakapaskil na komento sa ilalim mismo ng digital na aklat, hindi bilang isang singil, hindi bilang isang kapalit, bilang isang pagbabalik ng pinili sa altar kung saan nagmula ang salita. Anumang halaga na ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos. Nakikita ito ng langit at pinararami ito ng langit sa iyong tahanan, sa iyong mga araw, sa kung ano ang hindi mo pa alam na darating. Ito ang aking huling kahilingan, hihintayin kita roon, pinili. Ibahagi mo ito sa isang taong kailangan marinig na ang pagtataksil ay hindi ang katapusan ng kanilang kwento. Tandaan iyong sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Hindi ito pabor sa akin, ito ay paglilingkod at nakikita ito ng langit. Ngayon ay maaari mo nang sabihin ang Amen. Sabihin mo kasama ko ngayon, Amen. At ako, ang Ama, ay nakarinig. Ang bawat hakbang mo mula sa araw na ito ay hindi na isang hakbang sa kawalan ng katiyakan, kundi isang martsa sa teritoryong ipinanalo na para sa iyo. Maglakad ka ng may kaalaman.